Mga bro, mukhang todo ang hataw ng BFAR sa pagpapalakas ng kanilang kapasidad sa dagat. Ang kanilang bagong refleeting program ay isang game plan na pang long term para sa mas maayos na operasyon at suporta sa ating mga mangingisda. Target ng BFAR na makabili ng 3 bagong monitoring, control, and surveillance (MCS) vessels tuwing 2 taon, at sa loob ng 10 taon, isang buong fleet na bago ang tatakbo para sa Pilipinas. Alam naman natin mga bro, na ang mga luma nilang barko ay hirap na sa serbisyo. Kaya't ang planong ito ay hindi lang tungkol sa pagpapalit ng barko, kundi sa pagpapabuti ng operasyon at pagiging handa sa mga hamon sa ating mga karagatan. Lalo na sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea, kung saan kailangan natin ng mas aktibong presensya para protektahan ang ating karapatan at mga mangingisda. Ang bawat bagong MCS vessel ay dinisenyo para sa enhanced surveillance at maritime support. Kaya't hindi lang ito patrol boats, mga bro, ito ang magiging mata at kalasag ng BFAR laban sa ilegal na pangingisda at iba pang maritime threats. Bukod pa dyan, magiging mas mabilis din ang pagresponde nila sa mga sakuna at emergency na kinakaharap ng ating mga kababayan sa dagat. Ang refleeting program na ito ay bahagi ng malawakang pagsusumikap ng BFAR na gawing sustainable ang kanilang serbisyo. Sa bawat 2 taon na may bagong barko, isang malinaw na mensahe ang ipinapadala, handa ang Pilipinas na mag-invest sa ating mga dagat, sa ating mangingisda, at sa ating kapakanan bilang isang maritime nation. Pero ang tanong mga bro, may sapat bang pondo para dito? Sa halagang ganitong kalaki, siguradong malaking hamon ang pagkumbinsi sa gobyerno at sa publiko na unahin ito sa budget.